sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta Papa Dudut? Ako pala si Gloria, isang may bahay at kasalukuyang tindera dito sa palengke sa Muñoz sa Quezon City. Isa rin po ako sa mga libu-libo mong taga-subaybay na talagang adik na adik sa inyong programa. Maparadyo man o sa YouTube. Tubong Cebu ako at magdadalawang taon pa lamang ako sa Maynila. Siya nga pala, sumunod po ako sa inyo para magbahagi ng aking kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Papa Dudut, matagal-tagal na rin nangyari ang kwento kong ito. Nasa Cebu pa ako noon at nagmamanage ng isang bigasan sa palengke na pag-aari ng aking tita Cora. At sa pagiging tendera ko ay nakilala ko si Olan, ang lalaking tinitibok ng puso ko. Miss Beautiful, good morning. Bati sa akin ni Olan isang araw sa palengke. Maaga nagbukas ang bigasa noon dahil may darating kaming mga bagong stocks. Bagamat busy ako at pagod ay nawala yon at sumaya ang araw ko nang makita ko si Olan. Hindi kasi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi siya nangungulit sa akin. O Olan, anong bibilhin mo? Kunwari ay nagtataray-tarayan ako sa kanya. Pero alam na ni Olan na deep inside ay masaya ako at dinalaw niya ako. Pwede bang bilhin ang puso mo? Sabi niya sa akin sabay kindat. Pinigilan ko naman na tumawa sa sinabing yun ni Olan. Naku, pwede ba? Tumigil ka nga dyan. Kundi baka matsinelas ko yung pagmumukha mo. Taray-tarayang kong sagot sa kanya. Natawa lamang siya sa sagot ko. Ikaw naman, gino-joke lang kita. Pabili nga ng 1 kilong bigas. Itong 27 ha, sabay turo sa NFA rice na 27 pesos lang noon. Sige nako, mabilisan ko na nga at baka mapikon lang ako sa iyo. Sabi ko sa kanya habang nagsasalop na ako ng bigas sa loob ng plastic. Oy, bakit ka naman mapipikon sa akin? Ang gwapo-gwapo ko. Pangasar pa niya sa akin. Gusto mo ibato ko sa iyo itong timbangan ng bigas? Ang kapal din ng mukha mo ano? Medyo natatawa kong balik sa kanya. Natatawa ka, ibig sabihin type mo rin ako. Ang laki kaya ng pagkagusto mo sa akin. Patay na patay ka pa nga Confident niyang sabi sa akin. Ay nako, ewan ko sa iyo. Ito na nga yung bigas mo. Sabi ko sa kanya na medyo napipiko na. Tama ba itong timbang? Pangasar pa nito sa akin. Tama yan Ayan eksaktong 1 kilo. Naku, umalis ka na nga. Pagtataboy ko na sa kanya. Gloria, please say it to me that you love me. Bigla niyang sabi sa akin. Natawa at napailing na lamang ako. Huwag kang mag-English dyan, Kadiri, hindi bagay. Barok pa. Sabay tawa ng mahina. Magpaka-totoo ka na kasi. Wala namang masama kung sasabihin mo sa akin na mahal mo din ako. Gloria, ilang buwan na akong nanliligaw sa iyo. Tapos hanggang ngayon hard to get ka pa. Pagkatapos noon ay lalo pang nang-asar sa akin ang damuho. Aamin na yan, dali na umaming ka na kasi. Okay fine, oo. Inaamin ko gusto kita.
I like you very much, Olan. Nahihiyang sabi ko. Imbis na matuwa si Olan sa pagtatapat ko, ay lalo pa itong nang asar sa akin. Isa ka pa, kadiri ka ring mag-English. Joke lang. Sige, mangasar ka pa. Ikaw naman, gino-joke lang kita. Agad na sabi ni Olan sa akin. Pero talaga gusto mo rin ako? Para bang hindi siya makapaniwala noon sa pag-amin ko kanina. Oo, Olan. Gusto kita. Mahal kita. No choice na ako noon kundi ang umamin. Ano, masaya ka na ba? Oo naman. Napakasaya ko, grabe. Gusto nang tumambling ng heart ko sa sobrang saya. Halos tumalon pa ito sa sobrang tuwa. Natawa na lamang ako sa aksyong ginawa ni Olan. Heart ka dyan. O ano? Hindi ka ba aalis? Pero imbis na umalis ay panakaw pa itong humalik sa akin. Siyempre nagulat ako at pinaghampas ko siya ng bimpong hawak ko ng sandaling yon. Pero alam kong hindi naman yun masakit dahil tawa pa ito ng tawa habang hinahampas ko. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya habang ako naman ay naiwan na napapaisip. Ilang beses pa akong nagpa-hard to get sa kanya. Pero sa huli ay sa kanya rin pala ako babagsak. Papadudot naging boyfriend ko si Olan, isang tricycle driver sa amin. Mabait siya, mapagmahal, maalalahanin, habang malikot naman siya, mapagbiro, maingay at agresibo. Papadudot agad ko siyang sinagot dahil noong mga panahong yon ay in love na ako sa kanya. At mukhang hindi naman ako nagsisi sa pagsagot sa kanya dahil naging masaya naman ang buhay ko kapiling siya. Papadudot lumipas ang ilang buwan at mas lalong tumindi ang pagmamahala namin. Tanggap na tanggap niya ang nakaraan ko. Pati na rin yung dalawa kong anak sa una kong naka-live-in. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na ibigay na ang lahat kay Olan. Kumusta naman ang girlfriend ko? Tanong niya sa akin nang minsang dalawin ko siya sa kanyang inuupahang kwarto. Noong araw na yon ay pinaglaba ko siya at pinagluto ng pagkain. Ako na rin ang naglinis ng kanyang buong kwarto. Naku, masayang-masaya ako kasi kasama ko naman ang boyfriend kong Bisayang kalbo. Paglalambing ko sa kanya. Nga pala, may mga niluto akong pagkain. Halika't pagsaluhan natin. Wow naman! Ang sasarap naman ito. Tuwang-tuwang sabi pa ni Olan sa akin. Para talaga sa iyo yan, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay pinaghain ko na siya. Sabik na sabik naman siya sa mga niluto kong sinigang na baboy at pritong tilapia. Bumili din ako ng ready-made na leche flan sa palengke. Nasa na nga palang mga anak mo? Tanong sa akin ni Olan habang kumakain. Nasa eskwelahan sila. Mamaya pang hapon ang uwi nila. Sagot ko naman. Nakita ko namang napangisi sa akin si Olan at tila may iniisip na kalokohan. Di matagal ka pang uuwi sa bahay mo. Solong-solo kita ngayon. Natawa naman ako sa kanya. Naku, tumigil ka nga dyan. Alam ko na yung iniisip mo, kalbo. Biro ko pa sa kanya. Naku, kung makapintas ka naman ng kalbo dyan. Puna niya. O pikon talo. Paalala ko sa kanya pagkatapos noon ay nagtawanan kaming pareho. Nga pala babe, may plano na ako para sa first monthsary natin. Maya-maya sabi niya sa akin. Talaga? Saan ba tayo magsa-celebrate? Agad naman siyang sumagot sa aking tanong. Sa probinsya ko sa Mindoro. Puerto Galera tayo. Ipakikilala na rin kita sa mga kamag-anak ko dun. Naku, nakaka-excite naman yan. Wika ko na puno ng pananabik. Olan, sana magtagal ang relasyon natin, no? Nakita kong sumeryoso ang mukha ni Olan sa sinabi ko. Siyempre naman. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ba tayo magtatagal? Hindi naman sa ganoon pero wish ko talaga sana tayo na. Sana ikaw na ang lalaking nakalaan para sa akin. Paliwanag ko. Basta kahit na anong mangyari ikaw pa rin ang kaisa-isang babaeng mamahalin ko. Promise. Wika niya sa akin para makampante na ako. Ako rin Olan.
I love you. Pagkatapos kong sabihin yon ay binigyan ko siya ng isang matamis na halik. Gloria, total naman nagmamahalan tayo. At saka handa naman kitang panagutan. Wika niya sa akin habang naglalambing. Napatingin ako sa aking boyfriend. Kaya ko na bang isuko sa kanya ang aking pagkababae? Yon ang tanong ko sa aking sarili. Total naman nagmamahalan tayo at saka matagal ka na rin namang hiwalay sa asawa mo. Kaya okay lang ba ang lahat? Ano Gloria? Pagbigyan naman natin ang mga sarili natin na maging masaya. Pangungumbinsi pa niya sa akin habang pahalik-halik siya sa aking pisngi pababa sa lieg. Dahil sa mahal na mahal ko naman si Olan. Kaya tuluyan nang humina ang aking pagtitimpi at nagdesisyong isuko na sa kanya ang aking katawan. Sige mahal ko, payag ako. Handa kong gawin ang lahat. Mapatunayan lang sa iyo na mahal kita. Ang sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay pinagsaluhan namin ang mainit na halik na ibinigay namin para sa isa't isa. Papadudot doon ay may nangyari sa amin. Pagkatapos noon ay nagsama na kami na parang mag-asawa. Tanggap naman ang mga kapamilya at mga anak ko si Olan. Kaya wala naman ako naging problema. At sa paglipas na mga araw ay nagbunga rin ang pagmamahalan namin ni Olan. Olan, may sasabihin ako sa iyo. Panimula ako sa kanya. Noong araw na yon ay kakauwi lang naming dalawa galing sa palengke kung saan ay kumain kaming pareho sa isang sikat na karinderya doon. Bakit mahal? Gutom ka pa ba? Ibibili pa kita ng pagkain. Pagvo-volunteer niya pero pinigilan ko siya. At sa halip ay sinabi ko na sa kanya ang totoo. Buntis ako Olan. Pag-amin ko sa kanya. Katunayan nung isang araw ko palang alam na buntis ako dahil na rin sa kakaiba kong pakiramdam. Kaya nag-pregnancy test ako. At yun nga nag-positive. Hindi ko naman nasabi kay Olan agad kasi pinakikiramdaman ko muna siya. Kung ano ang magiging reaksyon niya sakaling sabihin ko sa kanya ang totoo. Nagulat naman si Olan sa aking binalita sa kanya. Talaga buntis ka na? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Naku magandang balita yan. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya ng sandaling yon papadudot. Papanagutan mo naman ako di ba? Agad naman niyang sinagot ang tanong ko. Oo naman. Pwede ba namang hindi mahal na mahal kita? Paniniguro pa niya sa akin. Pakakasalan. Handa mo ba akong iharap sa Diyos bilang asawa mo? Bakit hindi? Pero sa ngayon ipon-ipon muna tayo ng pera. Kailangan paghandaan natin yung pag-iisang dibdib natin. Mahal mo ba ako, Olan? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na love kita. Wika niya sa akin at bahagyang natatawa pa. Hindi ka rin makulit no? Naninigurado lang ako no. Ganyan din kasi yung sinabi sa akin ni Jojo noon pero hiniwalayan lang niya ako. Walang hiyang lalaki yon. Pinagpalit ako sa isang tabatsoy. Buti na lang at hindi kami kasal. Katwiran ko. Ay nako, ibahin mo ako sa asawa mong panot. Ang sabi ni Olan na noon ay nasa mood pa ng pagbibiro. Tumawa naman ako sa kanyang sinabi. Naku nagsalita ang hindi kalbo. Basta Gloria, sinasabi ko sa iyo ngayon. Hindi ako tulad ng asawa mo. Mahal na mahal kita at hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Ikaw lang ang loves ko. Talaga, totoo ba yan? Panunubo ko pa sa kanya. Teka, hindi ba ako kapanipaniwala Gloria? Kahit na mukha akong troll faithful naman ako. Biruin mo sa buong buhay ko, ikaw lang ang naging babae ko. Pangungumbinsi niya sa akin. Pagkatapos noon ay doon ko na na-realize na kahit na mukhang hindi seryoso si Olan ay alam kong seryoso siya sa mga sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Malakas ang kumpiyansa ko na paninindigan niya talaga ako. Papadudot simula noon ay wala na kaming inaksaya pang panahon at agad kaming nagpakasal sa huwes. Doon ay naging masaya ang unang buwan ng pagsasama namin. Talagang mahal na mahal namin ang isa't isa papadudot. Noong mga panahong yon ay wala na akong hinihiling sa Diyos dahil masasabi kong satisfied na ako sa buhay ko kasama si Olan.
Umaasa na lamang ako noon na sana'y magpatuloy ang kasiyahang yon hanggang sa huli naming hininga. Papa Dudut, hindi maitatanggi na mahal namin ni Olan ang isa't isa. Naging masaya naman ang unang 6 na buwang pagsasama namin. Nagtayo kami ng negosyong bigasan at naging mabenta naman ito noong una. Naging sagana ang aming buhay ng ilang buwan, kaya labis ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Kasi umaapaw noon ang blessing sa pamilya namin. Pero syempre sa buhay mag-asawa ay hindi naiiwasan ang mga problema at pagsubok. Dahil sa malaki ang kinikita namin sa bigasan, kaya umabuso si Olan. Nagbisyo siya ng alak. Dahil doon ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng asawa ko at hindi lang bisyo niya ang madalas naming pag-awayan, kundi pati na rin ang kawalan niya ng plano sa buhay namin. Minsan naisipan ko siyang kumprontahin dahil noong panahong yon ay lumalala na ang aming sitwasyon. Buti naman Olan at naisipan mo pang umuwi. Saan ka galing? Sarkastikong wika ko sa kanya nang minsang umuwi siya ng late sa aming bahay. Pasensya na love ha. Tips niyang sagot sa akin. Sa palagay mo, uwi pa ba ng matinong lalaki ang 2:00 ng madaling araw? At bakit nangangamoy alak ka? Kompronta ko sa kanya. Gloria kasi, nung una ay nag-aalinlangan siyang sabihin ang katotohanan dahil alam niyang magagalit ako. Pero sa huli nagdesisyon na rin siyang magtapat sa akin. Okay, inaya akong makipag-inuman ng mga kumpare ko eh. Pero ngayon lang naman yun, Gloria. Nahihiya naman akong tumanggi kasi alam mo na, pakikisama ko na rin sa kanila. Paliwanag niya sa akin. Sino bang mahalaga sa iyo? Ako o ang kumpare mo? Diretsahan kong panunubok sa kanya. Gloria naman, pag-aawayan pa ba natin to? Medyo nagtaas ng boses noon si Olan. Pero alam kong wala siya sa mood na makipag-away dahil na rin siguro sa inaantok na siya. Paanong hindi kita aawayin? Mas inuuna mo pa ang mga bisyo mo kaysa sa mga problema natin. Olan, kailan ka ba magigising? Halos usigin ko na siya ng sandaling yon. Pwede ba huwag kang magsimula ng gulo? Sigaw niya sa akin. Pero hindi ako nagpatalo sa kanya. Ikaw ang nagsisimula ng gulo. Alam mo hindi ako magkakaganito kung wala tayong problema. Olan, baon na tayo sa utang. Baka nakakalimutan mo hindi pa tayo nakakabayad ng kuryente at tubig. Tapos sabi mo sa akin tutulungan mo ako sa pagpapaaral sa mga anak ko. Pero wala. At saka sa 1 buwan manganganak na ako. Ang tanong meron ka bang naipon? Wala. Ginagawa ko naman lahat para sa mga gastusin natin . Nagtatrabaho naman ako . Katwiran niya sa akin. Pero hindi pa sapat yung kinikita mo. Diretsa ko sa kanya. Yung kinikita natin sa bigasan, hindi pa ba sapat yun? Hindi no. At saka may sasabihin ako sa iyo. Malapit nang malugi ang bigasan natin. Pag-amin ko. Noong time na yon ay gulong-gulo na ang isipan ko dahil sa mga problemang dumating sa aming negosyo. Nariyan ang pagdating noon ng bagyo kung saan ay nalubog sa baha ang karamihan sa mga inimbak namin na sako-sakong bigas. Ang iba naman ay binukbok pa. Bukod sa lumaki na rin ang utang namin sa 5-6, kaya halos nawala na ako noon ng pag-asa na makakabangon pa kami. Diyos ko naman, ano bang pagsubok ito? Naibulalas ni Olan nang marinig niya ang aking pag-aalala sa aming bigasan. Ano nang plano mo ngayon, Olan? Seryosong tanong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Yun lamang ang sagot niya sa akin habang wala siyang konkretong plano na masabi sa akin. Naku, kailangan mo nang magmadali bago mahuli ang lahat at mamatay tayong lahat sa gutom. Galit kong sabi sa kanya. Gloria, magtiwala ka lang sa akin. Sinusubukan ni Olan na habaan niya ang kanyang pasensya. Pero walang-wala na. Puro na lang tiwala. Ilang beses na ako nagtiwala sa iyo pero walang nangyari sa buhay natin.
At kung magpapatuloy ito ay mawawala ng kinabukasan ng anak natin. Pag-aalala ko. Nagbuntong hininga naman si Olan. Pangako Gloria, gagawin ko ang lahat para makahon tayo sa mga problemang ito. Sana'y tulungan mo naman akong lumaban sa mga pagsubok sa pagmamahala natin. Sabi na lang niya sa akin. Ngunit hindi ko mapigilan ang labis na pagkairita sa kanya sa aming buhay. Mag-asawa tayo. Pinasok natin ito. Magtulungan tayong dalawa, wala sanang iwanan. Dagdag pa niya. Agad ko namang binalikan. Huwag mong sabihin sa akin yan. Alam mo naman na ni minsan, hindi ko iniwan yung responsibilidad ko sa pamilya natin. Ang sabi ko pa sa kanya. Hindi na noon kumibo si Olan dahil nahuli ko siyang tinutulugan ako. Hay nako, puro konsumisyon na lang ang dinala mo sa akin, Olan. Kung hindi lang kita mahal, naiirita akong sigaw sa kanya. Bigla namang natauhan ulit si Olan at sinubukan akong lambingin. Galit pa ba ang sweetie pie ko? Huwag ka nang magalit. Lumayo ka nga sa akin, naaasar lang ako sa pagmumukha mo. Mukhang troll. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya noong oras na yon. Pagkatapos ay iniwan ko na siyang mag-isa at nagtungo na ako sa aking kwarto para itulog na lamang ang konsumisyong nararamdaman sa aking asawa. Papadudot naging ganon ang takbo ng relasyon namin. Away dito, away doon. Tampuhan dito, tampuhan doon. Lalo na noong tuluyang nalugi ang aming bigasan. Noong una ay nakakaya ko pang pagpasensyahan si Olan at pilit ko siyang inuunawa dahil nananaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Pero minsan, darating talaga ang panahon na mapupuno ka na rin lalo na't nakikita mong walang pagsisikap ang asawa mo at patuloy sa paggawa ng mga bagay na kinakaayawan mo. Dahil sa nasaid na noon ang aking pasensya ay gumawa na ako ng isang desisyon. Gloria, nasa na yung mga anak natin? Tanong sa akin ni Olan nang mapansin niyang wala doon ang mga bata. Nakita rin niya ang 3 bag na inimpake ko. Naroon na sila kina Tita Cora. Tipid kong sagot sa kanya. Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Sagot ko naman sa kanyang tanong. Samantala nag-init naman ang ulo ng asawa ko. May pakialam ako kasi asawa kita. Ano, sumagot ka? Sigaw niya sa akin. Alis na kami ng anak mo rito. Naibulalas ko sa kanya. Pero bakit? Gloria, iiwan mo na ako? Pakiusap naman. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa niya sa akin. Punong-puno na kasi ako, Olan. Ayaw ko na ng ganitong buhay. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo yung mga ayaw ko sa iyo pero ano? Pinagpapatuloy mo pa rin. Naghihirap na tayo. Ayaw ko namang lumaki ang anak natin na puro hirap. Olan, oo, nagsusumikap ka pero kulang na kulang pa rin. Kung mananatili pa kami dito sa bahay, mamamatay lang kami sa gutom. Katwiran ko. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Sige pa nga ako, magiging seryoso na ako sa buhay natin. Iiwasan ko na yung mga bisyo ko. Magpapakatino na ako. Gagawin ko lahat. Huwag mo lang akong iwanan. Pangungumbinsi pa niya sa akin. At sa puntong yon ay nakikita kong lumuluha na siya sa harapan ko. Pero hindi ako nagpatinag at kinontrol ko ang aking emosyon. Buo na ang desisyon ko. Matapang na sabi ko sa kanya. Olan, maski ako. Ayaw ko rin ng ganito. Pero wala akong mapagpilian. Siguro'y kailangan muna naming umalis ng anak mo para maunawaan mo kung ano ba talaga ang prioridad mo sa buhay. Kung kami ba ng pamilya mo o ng bisyo mo. Gloria, patawarin mo na ako. Umiiyak niyang wika sa akin. Olan, ilang beses na ako nagpatawad sa iyo. Ilang beses mo na rin sinabi sa akin na magbabago ka na pero ano? Tuloy ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Olan, sawang-sawa na ako sa palaging pagkaaway natin. Siguro nga'y hindi pa talaga lubos ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya kahit na anong gawin mo
hindi kita maintindihan. Katwiran ko sa kanya. Gloria, aniya. Pagkatapos ay hindi na niya napigilang humagulhol. Sige na, hayaan mo muna akong makaalis. Gusto ko kasing makapag-isip-isip. Ikaw rin kailangan mo makapag-isip-isip tungkol sa mga plano mo sa buhay. Siguro babalik na lang kami ng anak mo kapag tuluyan mo nang naunawaan kung ano ba talaga ang prioridad mo sa buhay, sabi ko sa kanya. Hindi ko kayang mabuhay kung wala kayo ng mga anak natin. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako ng mahigpit nang sa ganon ay hindi ako makaalis kaagad. Ayaw ko nang umalis. Ngunit kailangan ko talagang gawin yon para ma-realize niya kung gaano ba ako kahalaga sa buhay niya. Olan, pakiusap, bitawan mo ko. Huwag mo kong yakapin. Sinubukan kong kumawala sa kanyang pagkakayakap. Pero lalo lang hinigpitan yon ni Olan. Hindi ako papayag na aalis ka. Mahal na mahal kita. Umiiyak pa rin niyang wika sa akin. Mahal din kita pero eto lang ang naisip kong paraan para maliwanagan tayong pareho. Paliwanag ko sa kanya. Sige na, hayaan mo nang umalis kami ng anak ko. Kung papayagan ko kayo, malakas ang kutob ko na hindi na kayo babalik pa. Ayaw pa rin niya akong pakawala ng mga sandaling yon. Babalik kami ng anak mo kung yun ang gusto ng tadhana. Olan, pakiusap, wika ko sa kanya. Maya-maya'y naramdaman ko na unti-unti nang bumitaw ang asawa ko sa pagkakayakap niya sa akin. Kung yan ang ikakaligaya mo, wala na akong magagawa. Pero umaasa pa rin ako na babalik kayo sa akin. Wika ni Olan bago ako tuluyang magpaalam na sa kanya. Papadudot umalis ako sa bahay namin. Kasama ko noon ang mga anak ko. Pansamantalang nanirahan ako kina Tita Cora. Doon ay nagpalipas ako ng sama ng loob sa mister ko. Bagamat mahal ko pa rin si Olan, ay tiniis kong huwag makita ang asawa ko hanggang hindi siya nagbabago at nagkakaroon ng matinong plano sa pamilya niya. Samantala madalas akong kulitin ni Olan at nakikiusap na bumalik na kami ng mga anak ko sa bahay. Pero nagmamatigas ako. Hindi sumuko si Olan at patuloy niya akong sinuyo. Ipinakita rin niya sa akin na nagbago na siya at isa lang nga siyang responsableng asawa. Kaya unti-unti na ring lumambot ang puso ko sa asawa ko hanggang sa isang araw. Habang mag-isa akong naglalakad pa uwi sa bahay ni Tita Cora, ay may narinig akong palapit na tricycle. Gloria? Gloria! Tawag sa akin ang boses ng isang lalaki. Paglingon ko ay nakita ko ang aking asawa. Masaya na makita akong muli. O Olan, bakit ka nandito? Kunwari hindi ko excited na makita siya. Naghahanap ka ba ng tricycle na masasakyan? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako bilang sagot. Ang sakit na kasi ng mga paa ko mukhang hindi ko na kaya pang maglakad pa uwi kina Tita Cora. Paliwanag ko sa kanya. Dito ka na lang sumakay sa tricycle ko. Pag-aaya niya sa akin. Inirapan ko naman siya. Naku, pwede ba? Kung saan mo lang ako dalhin. Gloria, bumalik ka na kasi sa bahay. Balungkot niyang wika sa akin. At bakit naman ako babalik sa bahay, Aber? Nangaasar na tanong ko sa kanya. Pakiusap, bumalik ka na sa atin. Alam mo ba, pinagsisisihan ko na yung mga ginawa kong pagkakamali dati. Gloria, nagbago na ako. Eto nga't nagsusumikap na nga ako para sa inyo. Sige na, bumalik ka na sa bahay. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Hindi pa ako makakapagdesisyon sa ngayon. Ngunit mapilit si Olan. Halos magmakaawa na siya sa akin. Gloria naman. Hindi mo lang alam kung gaano ako nahihirapan simula nung umalis ka sa atin. Gloria, sobra akong nangulila sa iyo. Araw-araw kong umiiyak at madalas akong magdasal sa Diyos na sana'y bumalik ka na sa bahay. Madalas kitang kontakin pero hindi mo naman sinasagot yung mga tawag ko. Alam mo, doon pa lang napagtanto ko na ikaw lang ang mundo ko. Kaya nga sobra akong nalulungkot hanggang ngayon.
Gloria, ikaw lang ang susi para bumalik ulit ang kasiyahan ko. Pinapangako mo ba sa akin na hindi mo na uulitin yung pagiging mabisyo mo? Nanunuri kong tanong sa kanya. Oo, pinapangako ko. Hindi na ako magbibigay pa ng sakit ng ulo sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging masaya kayo ng mga anak mo sa piling ko. Paniniguro naman niya sa akin. Sa puntong yon ay nakumbinsi na ako ng aking asawa. Kaya naman isang desisyon na ang aking ginawa. Sige Olan, babalik na ako sa bahay. Talaga? Salamat Gloria. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat at babalik ka na sa bahay. Alam mo matagal ko na rin pinagdarasal sa Diyos na sana'y makasama kita ulit. Ngayong babalik ka na sa akin, tinitiyak ko sa iyo na papahalagahan na kita. Sabi pa niya sa akin. Sa totoo lang matagal ko na rin gustong bumalik sa bahay kasi sobra din kitang namimiss. Pag-amin ko sa kanya. At saka naniniwala rin ako na pinagsisihan mo na ang lahat kaya heto, babalik na ako sa atin pagtatapos ko. At bumalik na rin kami ng mga anak ko sa bahay kapiling si Olan. Papadudot, tama ang naging desisyon ko dahil talagang nagbago na ang asawa ko. Naging mas responsable na siya sa amin at iniiwasan na niya ang mga bisyo. Masaya ako dahil ipinakikita sa amin ni Olan na mahal niya kami ng mga anak namin. At simula noon ay naging larawan ulit kami ng isang masayang pamilya. Papadudot, tama pala na sa buhay mag-asawa ay talagang hindi maiwasan ang pagdating ng mga problema at pagsubok na maaaring sumukat sa katatagan ng pagmamahalan ninyong mag-asawa. Pero kung talagang mahal ninyo ang isa't isa at handa kayong magbago at tanggapin ang inyong pagkakamali, ay hindi magiging hadlang ang anumang pagsubok na dumadaan. Basta maging matatag lamang kayo at manalig sa Diyos. Doon ay sabay ninyong malulutas ang anumang pagsubok. Papadudot, sana po ay magustuhan ninyo ang simpleng istorya naming mag-asawa. Sana'y kapulutan po ito ng aral ng mga mag-asawa. Muli ay maraming salamat sa inyo and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Gloria. Sa pag-asawa, kalakip talaga nito ang isang mabigat na responsibilidad at pagdating ng mga pagsubok na susukat sa inyong katatagan. Pero dahil nanumpa kayo sa harapan ng Diyos na magsasama sa hirap man o sa ginhawa, kailangan ninyong sabay na harapin ang anumang mga responsibilidad at pagsubok na dumating sa inyo. Hindi yan kakayanin ng isa. Kailangan ay pareho kayong mag-isip ng solusyon at pareho kayong magtutulungan para sa ikakalutas ng inyong mga problema. Married couples should work as one, ika nga. At para kina Gloria at Olan, pinatunayan ninyo sa amin na sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa inyong buhay ay pareho ninyo itong nalampasan dahil na rin sa pagmamahal at sa kagustuhan ninyong maiahon ng pamilya ninyo. Ikaw Olan, sinikap mong magbago at maging responsable dahil na rin sa pagmamahal mo sa iyong pamilya. Hindi ka iniwan ni Gloria para hiwalayan, kundi iniwan ka lang niya pansamantala para ma-realize mo kung ano ba talaga ang kahalagahan ng pamilya mo sa iyong buhay. At nagtagumpay naman si Gloria dahil sinikap mong magbago. At nagpakapadre de familia ka sa iyong asawa at mga anak. Sa mga ka-online nating nakikinig ngayon, tandaan po natin ang pag-aasawa ay hindi lamang puro tamis at kasiyahan. Dumarating din talaga na magiging mapait at malungkot ang inyong pagsasama. Ganon pa man ay huwag ninyong hayaang matalo kayo ng pait at kalungkutan. Ipaglaban ninyo ang inyong pagmamahalan at maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok. Dahil walang pagsubok ang hindi nasusolusyonan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories. Produced by Papa Dudut, narrated by Jason Steele. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel at may chance po kayong manalo sa bawat episode natin. Kaya manood na!
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut